Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Pagkatapos ng kasunduan, inakay ng babae si Yeching papunta sa isa pang silid. Ito ang Dragon's Treasury of Knowledge, paliwanag niya habang naglalakad sa mahabang pasilyo. Hindi lang kayamanan ang iniipon ng mga dragon, pati karunungan. Binuksan niya ang isang mabigat at lumang pintuan. Walang sinumang pumasok dito sa loob ng 300 taon, sabi niya. Pumasok si Yeching at agad siyang sinalubong ng makapal na alikabok. Napaubo siya, pumaypay para makahinga ng sariwang hangin. Dapat sana'y nilinis iyon kahit isang siglo man lang ang nakalipas, wika ng babae, sabay tingin kay Yeching. Habang nagsisilabasan ang apoy sa mga kandila, unti-unting lumiwanag ang isang napakalaking aklatan. Ang babae, gamit ang kanyang malalapad na pakpak, ay lumipad paitaas at tahimik na umupo. Tinanong ni Yeching, matalino bang magliyab ng napakaraming kandila sa tabi ng mga sinaunang scroll, hindi ba natatakot kang masunog ang lahat? Hindi siya sinagot ng babae, kaya tumanggi si Yeching sa kanyang alok. Sa halip, inangat ng babae ang isang kakaibang bagay at ipinakita ito sa kanya, ang Black Tower Key na matagal na niyang hinahanap. Nagliwanag ang susing hawak ng babae, at aabot na sana si Yeching para kunin ito. Ngunit biglang pinalo ng babae ang kanyang kamay, mahigpit na pinigilan siyang mahawakan ang key. Tumingin si Yeching sa kanya ng malamig, halatang nagtataka at inis. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya ng diretsyo. Malamig ngunit may bahid ng panlilinlang ang sagot ng babae. Hindi mo ito makukuha ng ganoon kadali. Nilamon mo ang kalahati ng kayamanan ko kahit paano, dapat may ibalik ka sa akin. Dagdag pa niya, may mapanuyang ngiti sa mga labi. Ngumiti si Yeching, may bahid ng sarkasmo. Ikaw rin naman ang tumawag sa akin na isang mabahong asong basahan. Kung ganoon, paano mo ako inaasahang magbalik ng kahit ano? Ngumiti naman ang babae, isang tuso at mapanuksong ngiti. Napakasensitibo ng pang-amoy ko, paliwanag niya. At kahit nakadamit ka ng basahan, Yeching, naaamoy ko ang isang alamat na nakatago ng napakalalim sa bulsa mo. Tahimik si Yeching sa sinabi nito, halatang nag-iisip. Matapos ang sandaling iyon, nag-alok ang babae ng kasunduan. Kung bibigyan mo ako ng isang divine grade item, ibibigay ko ang Black Tower Key sa'yo. At kung magiging mabilis ka, baka may kaunting dagdag pang serbisyo na ipagkaloob ko. Tinawag ni Yeching na Sakam si babae, at sa unang pagkakataon, binanggit ang kanyang pangalan. Novelas, at ano ang mangyayari kung tumanggi ako? Tanong niya ng diretsyo, may halong hamon sa boses. Napangiti si Novelas, tumawa ng may panlilinlang. Tunay kang ang mabangis na aso, sabi niya, sabay sulat ng kanyang mga braso sa dibdib. Pero kilala ko na ang kakayahan mo. Para sa isang tulad mo, ang maghulog ng 100 divine grade items ay hindi dapat mahirap. Nagkunwari siyang nalulungkot, huminga ng malalim, at nagpatuloy, kung kaya ko lang sanang malaya na maglakbay sa mga pintuan ng ibang mundo gaya mo, hindi ko na kailangang pagnasaan ang maliliit na trinkets ng iba. Pero sa kasamaang palad, hindi ko kaya. Napabuntong hininga si Yeching, tinatanaw ang desperasyon at kabigatan sa boses ni Novelas. Ipinakita niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, lumabas ang makapangyarihang enerhiya, at agad napatingin si Novelas sa liwanag na nagmumula rito. Nagningning ang mga mata ng babae, halos masabik sa ginawa ni Yeching. Binuksan ni Yeching ang isang portal at tahimik na sinabi, kunin mo ang anumang gusto mo. Kumislap ang mga mata ni Novelas. Ilang saglit pa'y lumutang sa hangin ang napakaraming kayamanan, at tuwang-tuwa siyang sumigaw sa golek, halos hindi makapaniwala sa dami ng kayamanan sa kanyang paligid.
Matapos noon, tinanong ni Yetching si Novelas, "Kontento ka na ba roon?" Hawak-hawak ni Novelas ang isa sa mga kayamanan. Inikot-ikot niya ito sa kanyang mga kamay, at sa boses na puno ng galit at paghanga ay wika niya, "Isa itong divine artifact na hindi ko pa kailanman nakita." Lumapit si Yetching sa mesa, at inabot ang kanyang kamay patungo sa Black Tower Key. Handa na sanang kunin iyon, ngunit biglang sumiklab ang isang napakalakas na enerhiya mula sa susi. Agad naglabas ng babala ang system. Curse of the Shadow of Death. Lahat ng attributes ay bumagsak sa isang point. Lahat ng skills ay disabled. Pagkatapos ng 5 araw, isang instant death effect ang maa-activate. Nanigas si Yetching sa galit at kaba, ramdam niya ang dilim na unti-unting sumisimsim sa kanyang katawan, tila bawat hibla ng kanyang lakas ay kinukuha ng sumpa. Samantala, abala pa rin si Novelas sa paghanga sa mga kayamanan. Tila wala siyang pakialam, nagtanong lamang ng may halong kuryosidad, "Ito ba ang parehong bagay na tinataka ng matandang tagapag-ingat sa Magical Vault, at kung paano nga ba ito napunta sa aking mga kamay?" Sa likod ng mga salita ni Novelas, naramdaman ni Yetching ang panganib na nagbabadya. Hindi lamang ito basta kayamanan, kundi isang sumpang magtatakda ng kapalaran niya sa mga susunod na araw. Tumawa si Novelas, sabay sabing kamangha-mangha ang talento ng Wild Moth sa paghahalukay ng basura, na para bang pinagtatawanan ang pagsisikap ni Yetching. Hindi niya alintana na sinasakop na ng isang malakas na enerhiya ang katawan ng hunter. Nagngingit-ngit si Yetching, halos sumisigaw sa galit, "Ang kailangan ko lang ay ang Black Tower Key, hindi isang nilalason na regalo." Habang pinapawisan, ramdam niya ang sumpang kumakain sa kanyang lakas. Nagkibit balikat si Novelas, parang walang pakialam sa nararamdaman ng hunter. "Ibinigay ko ang item, ayon sa usapan. Kung marumi ang kahon o may sumpa ito, problema mo na iyon, hindi akin." Huminga ng malalim si Yetching, halos mapamura sa inis. Sa loob niya, alam na niya ito, dahil sa huli, ang mga kasunduan sa Dragon ay hindi kailanman nagtatapos ng maayos. Ngumisi si Novelas, may halong pang-aasar, at sinabing, ang mga mababanggas na asong kumakagat agad ay hindi kailanman nakakatikim ng pulot. Patuloy siyang nakatingin sa mga divine grade items sa harap niya, parang mga pinakamamahal niyang bagay. "At ang espesyal na serbisyo ko ay para lamang sa mga batang marunong magdala ng kayamanan," dagdag pa niya, habang yakap-yakap ang mga item na tila kayamanang di matatawaran. Nagnitngit si Yetching sa galit, at sa isang iglap ay sinunggaban niya ang mga sungay ni Novelas. Marahas niyang inuga ang kanyang kapangyarihan. Napasigaw si Novelas sa takot at nagmamakaawang pakawalan siya. Ang sungay ng dragon ay konektado sa reverse scale nerve. Sigaw nito, nanginginig sa sakit at takot. Sa sandaling iyon, sumunod si Fa Xiong sa loob ng aklatan. Nagulat siya sa ingay ng mga nagbagsakang aklat at sa gulong nagaganap sa paligid. Hindi siya makapaniwala, napabulalas siya sa gulat kung paano nagawang gawing bantan ng mga scroll ang isang maruming scavenger laban sa isang sinaunang dragon. Patuloy na inuga ni Yetching ang kapangyarihan sa sungay ni Novelas, galit na galit, habang hinihiling na huwag na siyang subukang lokohin muli. Binalaan niya si Novelas na kung magpapatuloy ang panlilinlang, hindi lang niya ibabasura ang ipinangakong 100 divine grade items, guguyeran niya pa ang buong aklatan hanggang maging alikabok. Lumuhod si Novelas sa harap niya, humahagulgol, at tuluyang nagpasakop. Tahimik at nanginginig siyang nagsalita, "Hanapin mo ang isang portal papunta sa ibang mundo." Sa loob nito nakatago ang huling kodigo na may kakayahang muling isulat ang batas ng kamatayan, at iyon lamang ang makakalaye sa iyo mula sa sumpa. Nagulat si Yetching, napasigaw, at tinawag ang dragon na, "Stupid ong dragon." Habang hinihingi ang karagdagang detalye, sunod-sunod ang kanyang tanong, "Anong gate? Saan matatagpuan?" Ngunit bamantong hininga si Novelas at mahinang sagot lang ang ibinigay, "Iyon lang ang kaya kong ibigay."
Ang natitira ay kailangan mong tuklasin mag-isa. Sumabog sa galit si Ye Qing. Sigaw niya, hindi pwede umiwas ka lang sa responsibilidad, lalo na ngayong pasan ko ang pinakamarahas na sumpang kaya mong ipataw. Paano ako lalaban sa mga halimaw habang bitbit iyon? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang binibigkas ang mga salitang iyon, ramdam ang galit at desperasyon sa bawat tunog. Natawa si Novelas, halatang mayabang, at sinabing, hindi kayang alisin ng ordinaryong dragon ang ganoong uri ng sumpa. Pero hindi ako ordinaryo, ako si Nove. Para sa 500 divine items, kaya kung bahagyang supulan ang epekto ng sumpa. Nakangiti siyang sambit na nag-iwan ng manghang ekspresyon sa mukha ni Ye Qing. Nagpakawala ng enerhiya si Ye Qing sa kanyang mga palad, ramdam ang init at lakas na nagmumula rito. Kung magpapatuloy ka sa ganitong kawalang hiyaan, sunugin ko ang lahat ng kayamanan at aklat na pag-aari mo. Banta niya, puno ng galit at determinasyon. Sa takot, agad yumuko si Novelas, paulit-ulit na idinikit ang kanyang ulo sa sahig bilang pagpapasakop. Humingi siya ng awa, nanginginig ang boses, may iba pang paraan, maaari ring gumana ang payment plan para sa mga paborito ko. Kung nais mo, maaari ko rin itong i-polish para mas maging epic cultivation novel ang ritmo at pacing. Huminto siya sandali, napapikit at ngumiti ng bahagya. Ipinaliwanag niya na maaari niyang ibaba ng kaunti ang minimum na presyo, maaari nang magsimula si Ye Qing sa 100 divine items ngayon, at may utang pa siyang 400 na babayaran sa hinaharap. Si Ye Qing, ramdam ang kapangyarihan at tensyon, tumitig ng matagal kay Novelas. Alam niyang may kaakibat itong panganib, ngunit malinaw sa kanya na ito ang tanging paraan upang makuha ang Black Tower Key. Nang inag si Ye Qing sa galit, ang mga ngipin niya ay nagkikiskisan. Mas mabuti pa na direktang nakawan mo ako. Sigaw niya, puno ng inis at galit na halos sumabog ang aura niya. Sa tindi ng kanyang emosyon, nagsimulang itapon ni Ye Qing ang lahat ng kagamitan sa harapan niya. Sumisigaw sa puot, kuninin mo na lang ang lahat kung iyon ang gusto mo. Tuwang-tuwa si Novelas, yumalulong sa galit, sumubsob sa bantan ng mga divine items na parang bata sa araw ng Kapaskuhan. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang kumikilos sa tuwa, at halata ang kasiyahan sa mga mata niya. Habang pinipigil ni Ye Qing ang sarili na hindi tuluyang masabog sa galit, napait na iniisip niya kung paano siya muling naloko ng dragon. Tumigil ka na sa paglalandi sa kayamanan, Novelas. Banta niya, malamig ngunit puno ng puot. Lumingon si Novelas, may tusong ngiti, at nakaupo sa gitna ng kanyang huling-huli na kayamanan. May utang ka pang 400 divine items. Paano kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali? Sambit niya nang may nakakaasar na tono, halatang nasisiyahan sa sitwasyon. Biglang bamuka ang bibig ni Novelas, at sa isang iglap, may hinugot siya mula sa loob, ang mata ni Ye Qing. Inihagis niya ito pabalik sa lalaki, habang nakangiting sinasabing, ako ang mananagot para sa wild dog na ito hanggang sa pinakadulo, dahil ako si Nove. Tumama ang mata sa mukha ni Ye Qing at, sa kakaibang paraan, nag-fuse pabalik sa kanyang mukha, para bang hindi ito kailanman natanggal. Ang init ng galit, pagkabigla, at sakit ay sumabog sa katawan ni Ye Qing, ngunit ramdam niya rin ang bagong tensyon at hamon na hatid nito. Tumindig siya, may maharlikang presensya na para bang bumabalot ang hangin sa paligid niya, at idineklara ng malamig at mariin. Ako pa rin ay isang dragon, napasinghap si Ye Qing, parang huminto ang oras sa paligid niya. Sumakit ng matindi ang ulo niya, ang kanyang isipan ay umiikot sa sakit at kaba. Ano ang ginawa niya sa akin? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nangyayari, ang mundo ay naglaho sa kanyang paningin, nawalan siya ng malay.